Guys, teka lang Nabalitaan nyo ba yung nangyari dun sa partner ni Nanay Jesseline? Nalulong daw sa sabong. Walang kaya. Diba? Ito nga daw, mga pa-online at saka live sabong. Araw-araw daw nasasabungan. Grabe naman yun. Paano yung pamilya niya? Yun nga daw, halos walang suporta. Pati pera ni Jesseline at mga anak niya nagagastos sa sugal. Ay, naku. Ay, ganun. Balita ko nga, hindi lang daw pera ang problema. Napunta na rin sa barangay ang sakit at saka murahan. Totoo yan. At yun nga yung dahilan bakit hihingi ng payo sa atin si Jesseline. Kasi gusto niya sana na maiparehab si Dennis para ma-address yung pagka-addict nito sa sugal. Yun nga yung tanong. May karapatan ba si Jesseline na iparehab si Dennis kung number 1, di naman sila kasal. At number 2, ayaw nung pamilya. Diba? Tito Boy? Maraming salamat, Maritin. Narito po tayo sa Payong Kapatid. And kasama natin si Ate Pia at ang mga abogado, Attorney Ben, Attorney Sari, Attorney Mikey. Kasama din natin si Dr. Randy Deliosa. Thank you for inviting me. Samantala, nandito po para humingi ng payong kapatid si Jesseline at ang kanyang anak na si Danica. Danica, Jesseline, si Ate Pia. Kamusta kayo? Hindi po mabuti. Yun nga, balita ko nga na may problem ka sa partner mo na si Dennis. Yes po, Tungkol sa since. pagsusugal. Yes po. So, ikwento mo sa amin. Naging sakit niya na yung pagkaka-addict sa sugal po. Kasi every time na magkakapera siya, mayat-maya tinatakbo niya yun sa sugalan. Ilang years na yung ganyan? Ever since po magkakilala kami, gano'n na po siya. Ano mga sinusugal niya? Lahat po Baraha, pusoy, mahjong, ganyan, Caracruz, tapos yung online, sabong. Bukod sa nakakapag-arena siya. Yung pagka-addict niya sa gambling, pareho lang mula nung umpisa siya o lumala na ng lumala? Mas lumala po. Siya po lagi pa simuno nung Caracruz doon sa lugar. Nadadampot ng mga polis pero nakakawala. Danica, lumaki kang nakikita na gano'n yung tatay mo? Opo. Ano yun, ginagabi umuwi o paano ba? Wala pong time. Wala Kahit pong anong time. oras? Ginagabi, minamadaling araw o di kaya madaling araw siya umaalis. Bihira na po yung sa online po. More of sa actual siya. Opo. Every time na magkakapera, makaka-extra ng drive, makaka-extra ng pagre-rehistro ng mga motor or ng mga four wheels, ganyan. Yung mga nagpaparehistro po. Mga renewal po, nagpapalakad sa kanya. Yun ang sideline na, yun yung official na trabaho niya. Tagalakad ng mga Hindi po official. Yun po mga diskarte lang talaga racket nabubuhay. niya, Puro ganon. racket lang po. Magkano kinikita niya doon? Sa pagre-renew po, 1,000 po yata mahigit bawat rehistro or kulang 1,000. Hindi ba siya nakontento doon? Opo. Tapos sa driving po, 1,000 po kada drive po niya. Driver siya for the day, ganon. Opo. Pwede po sa catering once a week or twice a week or di kaya sa ate niya. Once a week po mga ganun. Anong ginagawa niya Ganun. sa catering? Maneho? Drive din po. Hindi naman masama yung 1,000. Yun po talaga yung ano niya, yung skill niya. Pero lahat Ang ng driving. kinikita niya, nabibigyan ba kayo? Wala nga po, wash out po Kagaya lately, 3 weeks, diretso, wala, as in zero. Pero drive niya, nag-ano siya ng motor, nag-drive siya sa atin niya, nag-drive siya ng catering, pero walang uwi. Friday, talo siya ng 15,500. Ilan? 15,500. Tapos nung Thursday na nakapagbigay siya ng 1,000, talo siya ng 10,000. Teka, yung mga talo niyang yan, umuutang pa siya, liban dun sa Umuutang. ginagamit niyang kita niya, may utang pa siya. Nakakautang po. Kanino siya umuutang? Dun din sa mga, saan din siya tumataya? O Kung kani-kanino po, kapitbahay, friends, katrabaho, or di kaya sinasanla niya yung motor niya, saka yung cellphone. Tapos tutubusin niya? Opo. Paano kayo nabubuhay kung hindi nagsusuporta ang asawa mo? Yun nga, parang ang nangyari po sa amin, nabuhay na kami sa hindi tamang sitwasyon po kasi parang nahiwalay ng buhay niya sa amin. Umuwi po. Kaso parang, although sarili na po talaga niya yung buhay niya. Paano kayo nabubuhay? Ibig sabihin, nagsariling sikap ka na lang? Kami Hindi po, ka na mag-iina. umasa sa kanya? Ever since naman po. Mukha nga, kasi Opo. pag tinitingnan ko kayo, huhulaan ko na maayos naman ang buhay niyo. Ano trabaho niyo? Kagaya ng mga anak ko po,
Nagbebenta sila sa school ng mga candies na pinoproduce namin. Pastillas, ganyan. Ngayon naman po, Graham Ball. Pero nagkaroon ba kayo ng pag-uusap ng asawa mong si Dennis na tigilan mo na ito? Or ano bang relasyon? Nagkukwentuhan ba kayo pag umuwi? Lahat po sa santong dasalan, paspasan, nagawa ko Lahat? na po yan. Na please ko na po siya ng ganyan, pero wala pong ganap. Nababato ko ng kaldero, ng panaksak, hindi pinapakain, or pag naabutan niya kami na kumakakain din siya, kaso lang magagalit ako hanggang magkakandotapon-tapon yung mga pagkain. Danica, walang pagkakataon na nag-uusap kayo ng tatay? Kinukumusta kayo? Wala ba itong lambingan sa mga anak? Wala? Yung quiet moments po, ano po yun, walang pansinan. Doc Randy, ano ito? Sakit na ba ito? I think that yung gambling problem niya, meron pang root causes yan. And isang root cause na dapat pag-isipan, no, kung meron siyang psychiatric disorder. Unang-una is, nung nag-meet pa raw sila, ganyan na raw siya. So that means even nung teenager ba kayo nag-meet? Yes po. So I would think, is this a genetic thing? Okay, dahil bata pa, ganun na siya. Baka sa linya nila, merong gambling disorders na, or baka namang may ADHD, kaya mahina siya sa impulse control. Yan, And parang then- ganun po. Yes. Yeah, baka may ADHD, lumalabas lang sa gambling disorder. And then meron ring signs of sociopathy. Lumalabag na siya sa batas, ginagawa pa rin niya. Yes, many times po. Yes. So kailangan pag-aralan, meron bang psychiatric disorder na nakatago na dapat i-treat? Di ba? O yan baka po. part ng culture nila na tinutuloy lang ng asawa mo. Although, ang iniisip ko rin, Mrs., ikaw rin, na-attract ka sa taong may gambling addiction. Ibig sabihin nun, meron ka ring issue sa buhay, kaya naakit ka sa taong ganyan. Kaya po kami niya kasi galing po ako sa broken family. Right. So, natakbuhan ko po siya nung araw sa madaling sabi din. Doon ako na... Pero gaano na kayo katagal na disgrasya. magkasama? 21 years. Boy, and Ate Pia, ang concern ko rin is sa anak nila. Ang kinakalakihan nila is the template that she will abide by. So kung ito yung normal niya, na ganito yung nanay ko, ganito yung tatay ko, very possible na ito rin yung patterns na makikita sa future niya. Why does it happen and what can we do about it? How do you break the cycle? The only way to break the cycle is dapat aware siya na ganito yung patterns sa pamilya nila. Kasi with awareness, then may possibility na ma-change. The other thing is, are they willing to change? Kasi kung template yung na-download from their parents, minsan yun na yung nakasanayan nila eh. They don't want to change anymore. And then if they get out, sila pa yung ihila pababa. This is what we call the dysfunctional family. Yung una is natural. Mauntog sila sa katotohanan. Kasi they're complaining, but it doesn't mean they want to change. Okay? Dapat pagod na sila. And then that's a time na, kailangan na talaga desperadong intervention ang kailangan. Okay. Yung pinaka-desperate intervention would of course be rehab. Inpatient rehab. Oo. But for the mothers like Jesseline, na mukhang nag-take charge siya, gumawa siya ng sariling paraan, at least as far as the family income is concerned, ano ba, dinidisiplina mo na lang ng sarili yung mga anak mo? Kinakausap mo sila Yes po. tungkol sa sitwasyon ng tatay nila na wag mo na lang tularan? Ano ba? Yes po. Yes po. To the point na ever since di po ako nagtrabaho ng arawan, kasi alam ko maiiwan yung mga anak ko sa buhay na kakapariwara rin nila. Kinailangan ko po silang bantayan kasi dati sa Kaya dista siya nandun in ka. physical. Ngayon po, ano na lang, ang natira na lang, verbally na lang, palamura kasi sa kapalasigaw. To the point na yung panganay ko nag-attempt na magpakamatay. Tapos yung pangalawa ko, lately lang, ilang beses na siya nag-attempt na magpakamatay, tatalon siya dun sa may third floor namin. At ang dahilan nito ay yung problema niyong mag-asawa. Opo. Jesseline, 21 years of being together, but hindi mo hiniwalayan? Ilang beses po namin siya iniwanan. Kung hindi po nag-pandemic, dapat tuloy-tuloy na po yun. Kaso nag-pandemic, no choice po kami. Nakitira po uli kami dun sa bahay nila. Pero mahal mo pa rin siya. Nawala na po kasi kung meron, anytime umaalis, umuwi ng bahay, wala na po kaming pakialam Parang housemate na lang. Kasi napakaayos ninyong tingnan.
Jesselyn at saka Danica, nakaka-proud. I know. Na Yun nga kahit ganun ang ginagawa ng iyong asawa. Kasi lagi ko tinitignan yung mas nakakababa pa sa amin. Yung sinasabi ko sa kanila. Bago kayo ganyan, pakamatay, mga ganyan, magpariwara sa sarili, tignan nyo muna yung mas sa inyo. Na yung iba dyan, wala nang magulang, napariwaran na. Tignan nyo muna yung mas nakakababa. Doc, what is this? One of their children or two suicidal na. So that means that there's some big disturbance happening in the family na si Mrs. ay tinatry niyang i-balance out, pero Malalim. the children are getting still affected. May impact. Nag-aaral ka pa, Danica? Apo. Second year na po. Buti College naman. po. Anong course mo? Eduk po. Galingan mo. Bago natin dalawin si Dennis, Attorney Sari, Attorney Ben, Attorney Jackie, meron ba kayong nais idagdag? Kasi more on yung discussion kung paano mai-improve yung family life nila with the father. Parang hindi siya masyadong nasa legal side. Kasi parang mas kailangan matulungan at kung kaya pang agapan yung current situation ng tatay nila or yung partner ni Ma'am Jessie. Right. Hindi naman kayo mag-asawa. Pero sabi ko, gamitin pa rin natin yung nasa batas na obligasyon ng mag-asawa. Kasi para kayong mag-asawa na may pamilya kayo, you live together. Diyos ko, tiniis mo siya ng parang asawa. Kaya 21 years. gamitin na lang natin yon as parang by analogy para alam din ng mga tao what is the obligation of spouses to each other. Under our family code po, the husband and wife is obliged to live together, observe mutual love, respect and fidelity, and render mutual help and support to each other. So, dapat magkaroon ng harmonious relationship ang mag-asawa to build a better family po. Lahat yan, wala. Parang, I was going to say, wala yata siyang pinasa doon. Ito talagang parang, pati respeto, wala. Wala po talaga. Kung magdi-discuss tayo ng legal, anong pag-uusapan natin? Child abuse? Yung mga ginawa dun sa anak? Ito. Pwede siyang mag-file ng VAUSI, anti-VAUSI, dahil sa physical, emotional, psychological abuse na dinanas nila. Nakapag-legal counseling na po kami. Tapos na po kami nung 1 taon sa munisipyo nung nabantay bata ko po siya. Dati. Pinili ko po kasi mag-legal counseling kaysa ikulong siya. Can that be cured? When we talk about cure, hindi lang kay Dennis. Si Dennis is the identified patient, pero actually it's the family that is the real patient. Putahan ko na. Oo. Yes. Kakausapin ni Ate Pia si Dennis. Ang reaksyon at panig ni Dennis, maririnig. Araw-araw ka daw nasasabungan? Hindi po. 3 times a week? Hindi naman po. ilan? Pag may pera lang naman po. Sa pagbabalik ng Cayetano in Action with Boy Abunda.